What are we gonna do? Clean. Aanin lang natin yung gamit. Yeah, itatapon na yan. Tapos, pero wait, i-explain ko muna bakit nga ba tayo nasa ganitong sitwasyon at ang gulo po ng aming bahay. Kami po ay maglilinis. Kasi kung makikita nyo, parang binagyo ang aming tahanan. Ito po ay sa kadahilan ng maglilipat na. Yehey! Naglilipat tayo ng bahay! Linisin namin, alisin namin yung mga hindi kailangan, itatabi yung mga kailangan at dadalhin sa bago namin lilipatan. So, samahan niyo kami maglinis. Let's go! Let's start with... Ikaw, lead. Mag-lead ako, prayer. Kasi kahapon, nilinis ko na tong ref. So, okay na yung ref. Pwede na tong ibenta. Ayun nga pala sa mga gusto pa na bumili ng ref, binibenta namin yung ref namin. Pero, the time na mapanood nyo to, nabenta na to. Sa dami nang gagawin, hindi ko alam gagawin. Hindi naman po kami dugyot talaga. Nagkataon lang talaga na kailangan namin maglinis. Ali, dapat ilagay mo na lang yun dun sa kung saan para matulungan ko po ako maglinis eh. Ako lang bakit mo naglilinis? Naman kailangan tapon, itapon na. Kung hindi ka kainin, itatapon. Masakit man sa damdamin. Pero kailangan. Yung flower ko. Thank you for the flower, buddy. Pumunta kami dito sa UK, konti lang yung gamit namin. Ngayon, sobrang dami na namin gamit. Hindi ko na alam kung anong mga... Nadalawa lang naman kami. Akala mo naman, buong pamilya. Ito, tatapon ko na to. Ang buhay ng cameraman, hindi ako nililinis. Asawa ko nililinis yung gano'n. Ikat mo muna yan. Ikat mo muna yan. Tulungan kita. Unahin muna natin. Magugas mo na kaya ako. Para malinis dito. Mas maganda, matanggal talaga. Mas maganda matulog na tayo. Ang hirap magtapon ng pagkain kasi, unang-una, syempre. Candy ko po yan! Okay. Hirap magtapon ng pagkain kasi feeling ko, kakainin ko pa siya. Tapos hindi naman makakain pala. Nakastock lang. Break muna kami sa paglilinis. Pupunta muna kami sa aming friend. Support business kasi. Ayan, so pupunta kami sa aming friend na nagbibenta ng bibingka. Kasi umorder kami. Tapos, kukunin namin ngayon. Kikitain namin sila, tapos kukunin namin. Thank you! Ingat kayo! Bibingka. Tada! Okay, so, ito ang bibingka ni Maris. Maris, di maliit ang bibingka mo. Diyan lang. Yup. Yun, nantay ko eh. Kala ko wala ako eh. Meron. Sira ang dami. Walang magda-diet sa pamilyang to. Kaya mo nalasahan ko yung ano. Nalasahan ako ng parang yung powder na ano. Powder milk? Powdered milk? Anong powder? Surf powder ba yan? Maris, nilagyan mo ba itong surf powder? So, mas komportable na akong kumilos. Hindi lang akong kumikilos. Oh, yun naman oh. Hindi nga nangahawak ang camera. Pero alam mo kung anong ginagawa. Oh. Pakita mo. Oh. Grabe, ang dami pa namin lilinisin. Konti pa lang nasisimulan namin. Pero okay lang, at least may nasisimulan. Iba pa rin talaga pag nasa Pinas. Uy, alam mo, namimiss ko yung naranasan namin ito ng bata kami. Kapag wala kayong kuryente, tapos, that day, nawalan ka ng kuryente, tapos kailangan nyo, syempre, electric fan, kuryente, tapos hindi ka na makakapagbayad sa Meralco kasi, hapon na yun, sarado ng Meralco nun. Tapos ang gagawin, babalik na rin yung kontador. Diba? Naranasan yung babalik na rin yung kontador. Naranasan namin yun. Pero dito, hindi mo babalik na yung kontador. Diyos ko. Kasi, smart meters. Alam ko, madedetect nila din, diba? Smart meters, madedetect nila kung ilan na yung nakokonsumo. Hindi namin mababalik na yung kontador. Tapos dito, maraming electric supplier. Hindi katulad sa Pilipinas, parang Meralco, diba? Dito, hindi. Parang may mga option pa sila na mababa yung kilowatt per hour, ganyan. So, hanapin mo talaga yung parang electric supplier na bet mo talaga. Pwede ka papalit-palit ng electric supplier dito. Marami talaga. Kahit magpapalit-palit ka kada buwan ng electric supplier mo, pwede. Hindi pwede yung yung hindi mo babayaran, for example, EDF. Hindi mo babayaran yung EDF, tapos magpapalit ka ng electric supplier. Hindi ganun yon. May council tax kami. Tapos sa atin walang council tax. Parang ang tawag sa atin dun, monthly due. Ang bayad namin dito sa bahay ay 825 pounds na upa namin. Naging 850 na siya. Kada year pala yun, tumataas. So, kayo na lang po mag-convert sa peso. So, per month namin binabayaran. Magkano council tax natin?
140. 148 pounds yung per month namin ng council tax. So, 850 plus 148 is kaya na lang po complete. Tapos, mostly, ang kuryente naman namin dito, calculator mo nga po, 850 sa, 850 sa 150. bahay. Bahay pa lang yun ha, 850 sa bahay. Hindi ko alam kung dapat ba nandito yung camera sa harap ko. Kasi nag-i-stiff neck naman. Oo, hindi ko lang naisip na, stiff neck na ako. Ayan, so, nagbago tayo ng view. Bali, ano nga po ng calculator? So, sinasabi ko na po ito, share ko na po sa inyo yung aming mga monthly gastos talaga. Wala na, share ko lang. Ba? Nag-attitude. May 850 kami na upa plus 148 pounds na council tax. Internet namin, fixed Vodafone, 28 pounds. Per month naman din yun. Tapos, ang kuryente namin, maabot ng 80. Nasa 80 pounds per month. Tapos, water bill, nasa magano? Sabihin natin, 80 din per month. Ay, hindi. Kasi ilang months yun, di ba? Mga 40 lang siguro. Baka nasa magkano yan? 1,146 pounds per month. Tapos meron pa kami grocery. So, ang grocery namin dito, nilalaanan namin na 50 pounds per week. So, maabot ng 200 pounds per month. So, 1,146 plus 200 is 1,346. Diba? Galing ko! So, lumalabas na 1,346 din talaga yung ginagastos namin dito. Malaki din talaga siya. Pero, dito, medyo mas maliit na yun kaysa kung sa city ka talaga nakatira. Ito yung nakakainis. Ito yung nakakainis pag nagugas ka ng plato. Yung patapos ka na, tapos mo na masabunan lahat. Tapos biglang may iba pa lang kailangan sabunan. Comment po kayo guys sa mga tips nyo. Ano yung mga tanong ninyo na lang? Oo. Comment kayo kung ano yung mga tanong ninyo na pwede namin sagutin. Tapos, kapag hindi namin sinagot yung tanong nyo, ibig sabihin ayaw namin malaman nyo. Hindi namin sinagot. Ibig sabihin, huwag nyo lang tanongin. So, may kwento ka lang din kasi siyempre iba hindi pa rin naman alam. So, ang dati kong work ay, nung pumunta ako dito sa... Ang dati kong work, ay hindi na ako natapos sa dati kong work. Ang una kong naging trabaho dito sa United Kingdom ay magbalat ng patatas. Ang unang trabaho ay sa company ng asawa ko. Tapos, ang ginagawa ko doon is nagpapack ng mga orders. So, mag-order sila. Tapos, dahil factory kasi yun, so sobrang dami talaga. As in. Tapos, kada isang box, minimum 10 kilograms. So, may conveyor. Tapos, dadaan doon yung mga trays na may mga product. Tapos, hindi kasi pwedeng isa-isahin na ilagay yung product sa mismong box. Kasi ang tagal, magtatagal talaga. Which is hindi pwede. So, ginagawa namin is nililift namin, binubuhat namin, tapos nilalagay sa box. Tapos, ang mostly na mga kasama namin din is Romanian. Ano ba, nung pumasok ako doon, ina-expect ko, syempre, ito, English speaking. Na-expect ko, dito ako gagaling sa English. Tagang mala Harry Potter ang mga Englishan ko dito. Diba? British talaga ang accent, girl. So na, pumasok na ako sa trabaho. Mga Romanian kasi naman dito. Iba rin ang language talaga din nila. Kaso nga lang, karamihan talaga ng mga kasama ko doon, hindi naging English. So, na-choose ako, ginawa ko, parang sign language kami. So, imbes na matuto ko mag-English, parang mas matuto ko mag-sign language. Kasi, ang hirap kasi nakapag-usap kung, ang hirap magsabi sa kanila, or, ang hirap talaga, tingnan nyo, ang hirap nga magsalita, Hindi ko rin naman din masisisi sila, kasi hindi rin naman talaga nila first language yung English. Tapos, mga ilang months lang ako doon nag-work,
siguro from February hanggang November. Kasi sobrang bigat naman kasi talaga. Tapos sobrang nahirapan na rin naman talaga ako. Then, after noon, naghanap na rin naman ako ng work. Ilang months pa bago maghanap ng work. Maraming trabaho, oo. Nandun na tayo sa maraming trabaho, maraming opportunities. Pero kasi, may mga specific silang hinahanap nga. For example, kailangan may experience ka ng 1 year sa ganitong trabaho. Ganyan. Hindi, wala ka naman din. Diba? So, kahit maraming trabaho, marami silang hinahanap na tao sa ganun. Kung wala kang experience, hindi ka rin matatanggap. Tapos, nitong taon lang din na to, nakahanap ako ng work sa hospital. 45 minutes. Tapos may bus naman. Nasa kitchen ako. Pumupunta ako sa mga ward para mag-service. Bibigay ng tea, coffee, or hot chocolate. So, maganda experience din yung nag-work sa hospital. Ano nga po, yung kukwento ko pa. Minsan maubos na kanina na lang kukwento dito, no? Wala na akong masabi. Wala na akong Ayan. Tapos ko nang hugasan ng mga dapat hugasan. At naglilinis sa CR naman ng mister ko. Ayan, so, ayan siya, oh. Ang napakaganda naman ng aming mga salamin, oh. Tingin ko nga mas maganda pa yung pagkakalinis nung, ano. So, tumatanggap na po kami ng mga magpapalinis po ng bahay nila. Tawagan nyo lang po ang asawa ko. Siya na po maglilinis. Siya na po ang bahala sa paglilinis. Magkalat lang po kayo magkalat. Huwag po kang maglinis ng bahay. Limas ang gamit nga. Ano, akit bahay? Mga ganun. Dito kasi, dahil aalis na nga kami, kung paano mo siya, syempre, nirent, ganun din. So, bigyan kami ng aming letting agency ang listahan ng mga kailangan malinis, maayos. So, buto na lang din, may listahan kami. Ba't kaya ganon? I-feeling, ano ko lang ay di ko alam kung asawa ko lang ba to, ha? Or, or lahat na ng lalaki to, bakit sobrang tatagal nyo talaga sa CR? Oo nga, ang tagal nyo talaga sa CR. Tapos, ano ba tawag dito? Lalo na kapag dala nila yung cellphone nila. Alam ko lang talaga yun. Asawa ko lang yun. Pero, skuday. Hindi, matagal talaga siya maligo. Mag-CR. Kasi, naglalaro siya. Ano yung nilalaro niya? Ang nilalaro kasi ML. Yun. Nag-ML kasi siya. Minsan gusto ko lang patayin yung wifi kasi hindi ko alam, sa totoo lang mas malakas ba signal kapag nasa CR? Pareho lang naman kami nakakonect sa wifi.